praise. Magandang gabi po sa ating lahat. Yan, magandang gabi po sa mga nandito sa sanctuary natin ngayon at magandang gabi din po sa mga nakikinig mula sa online live po natin. Ang mensahe ng Panginoon po natin ngayong gabi ay nagmumula sa Matthew 5 verses 14 to 16. You are the light of the world. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. Purihin ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Lord, maraming salamat po sa gabing ito na kayo po ang nagtipon-tipon sa amin dito. Lord, I pray na ang puso po ng bawat isa ay maging matabang lupa para po sa inyong salita. Kayo rin po ang magtago sa inyong lingkod, sa inyong likod, at tanging salita niyo lamang po ang mamutawi sa aking labi. Maraming salamat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. So, hindi na po bago sa atin ang You are the light of the world. Ito po ay memory verse natin. Marami na po tayong preachings na nabakinggan tulad dito. Pero, ngayong gabi po, balikan po natin, ano po ba ang kahulugan ng pagiging light of the world? Meron pong dalawang illustrations. Dumako po tayo sa verse 14, King James Version. Ye are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hid. Obvious naman po, pag nag-travel po kayo sa Tagaytay, ayan, alam po natin yan dahil pumunta po tayong Horeb, meron pong mga bahay or meron pong mga building nandun po sa hill or meron po dun sa mga mountains. Malayo pa lang po, nasa highway pa lang po tayo, nakikita natin agad. Pero yun po yung physical na meaning. Literal po na being light of the world, dito po ay hindi natatago dahil hindi naman po natin kaagara matatago ang ilaw. Pero tignan po natin ang spiritual meaning po nito. A city that is set on a hill. Yung salitang set po sa Griego, nung nag-aral po ako, ito po ay appoint. Hindi lang po siya basta binild, hindi lang po siya ginawa sa hill. Tinakda po na nasa hill daw po. At ano po ba ang spiritual meaning ng hill? Usually po, yung ginamit pong Griegong salita dyan, ay yung usual po na ginagamit when referring to mountains. Ano po bang mga nangyayari sa mountains? Old Testament po, Moses went up on a mountain. Sa New Testament, lagi po si Jesus Christ climbed to a mountain and prayed. Pag sinabi po nating mountain, familiar po tayo na narito ang presensya ng Panginoon. So, unang-una po, to be light of the world, it means to be in the presence of God. We are dwelling in the presence of God. At kaya po, it cannot be hidden. Dahil we are with God, we are set apart. Yes, we are lights of the world. Pero dahil nga po tayo ay na-appoint, nakaset sa Panginoon, sa presensya ng Diyos, tayo po ay hiwalay sa mundo. To be lights of the world is to be in God's presence, but also set apart from the world. Bakit po importanteng merong distinction? Hindi lang po yung emphasis na hindi tayo pwedeng maitago. Tingnan po natin sa second illustration. Basahin po natin sa verse 15. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. So, ang unang illustration po to be lights of the world is to be a city set on a hill. At ang pangalawa pong illustration ay a lamp on a stand. On a lampstand. Yung stand po sa
Griego po sa pag-aaral, ito po ay yung salitang loknia in Greek. Pwede po ba natin maulit? Loknia. Ayan. Yon, loknia po. At alam po natin, ang Greek po, ito po ang ginagamit na salita sa New Testament. Ang Old Testament counterpart niya po, pagdating po sa Hebreo, ito po ay menora. Maaari po ba nating ulitin? Menora. Familiar po ba ang salitang menora? Sa pag-aaral po natin ng Old Testament, meron po mga nag-nod, meron pong mga umiling. Sa Old Testament po, ito pong menora, ito po yung candlestick, ito po yung lampstand sa loob po ng templo ng Diyos. At sa mga pag-aaral po natin, alam po natin na ito ay na sinisimbolo ang presensya ng Panginoon. Pag yun po ay nakasindi, alam po natin na nandun ang Panginoon sa lugar na yun. So being lights of the world, hindi lang po tayo nasa presensya ng Panginoon, tayo po mismo ay nagpapakita. We are showing God's presence. Kaya po, lights of the world. Ito po ang itanalaga sa atin. Alam po natin ang mundo ngayon, ito po ay madilim, full of darkness. Bakit po? Dahil hindi po nila nakikita ang Panginoon. Divided po ang tao ngayon sa Panginoon, nakahiwalay. Kaya po, ito pong pagiging light of the world, ito po ay importante. Ito po ay itinalaga sa atin dahil tayo po ang nagpapakita sa madilim na mundong ito. We are the light. Dapat nakikita po sa atin ang presensya ng Diyos. Kaya po mag-self-check tayo. Sabi po dito, neither do people light a lamp and put it under a bowl. Sino pong may bowl sa bahay? Parang lahat naman tayo po may bowl sa bahay. Kaya po ganyan ang sinabi sa verse. Noong panahon po nila, ang ginamit po na salita ay more of basket. Dahil lahat po sila may basket sa kanilang mga bahay. Dahil ang panahon po before sila ay nagsasaka. So kahit sino may basket. Yung significance po na parang pwede kang magtago ng ilaw under a bowl dahil kahit anong bagay ay pwedeng makahadlang or maaaring magtago ng ilaw. Tinanong ko po, may bowl po ba tayo sa bahay? May mga umuupo. Common lang siya. At yun po kaya po pinasimulan siya ng ganyan, neither do people light a lamp and put it under a bowl. Hindi po dapat natin tinatakpan ng ilaw. Hindi po natin dapat ito itinatago, ngunit bowl po ang ginamit na salita. Bakit? Dahil sa araw-araw po natin, hindi po natin napapansin na natatago na po pala natin ang ilaw. It is hidden under a bowl. Ano po ba ang mga bowl natin sa buhay? Maaaring ito po ay trabaho natin. Doon na po tayo nakafocus sa trabaho natin. Masyado na po tayo distracted. Maaari pong sa mga nag-aaral, school, yung mga school works, mga common na bagay. Pagkain? Pwede. Pera? Pwede. Dahil bowl. Kahit anong bagay ang pwedeng makahadlang para tayo ay hindi makapagbigay ng ilaw sa mundo. Kaya nga po ang sabi dyan, neither people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand. Ang stand po, hindi po siya level lang. Ito po ay mataas. Tapos yung lamp po, linalagay po doon. Para po kita, elevated, kita po ng lahat ng tao. And it gives light to everyone in the house. Ay, so dapat po ba pang bahay lang po ang pagiging light of the world? Akala ko po ba, light of the world, bakit po biglang sa bahay lang? Dapat po ba yung mga kapamilya lang po namin? Again po, pag sinabi po nating house, very familiar na po tayong BCC dito. A house is a place of dwelling.
kung saan ka nakatira, kung saan ka humihinga, kung saan mo ginagawa ang lahat ng bagay. Kaya po sinabi na, you cannot hide this light under a bowl. You cannot hide the city. Dahil when you say, ito po ay how we dwell, how we live our lives, everyday po yun. Hindi po natin pwedeng patayin yung ilaw natin. Hindi po natin pwedeng itago na lang bigla. Because this is our everyday lives. Hindi po natin pwedeng sabihin na, ay, hindi mo na ako magiging light of the world ngayon. Parang, pundido yung ilaw ko. Hindi, i-off ko muna. Hindi po. When it comes to being lights of the world, araw-araw po, kung nasan man tayo, kung anong oras, nakikita po sa atin ang Panginoon, nakikita po ang presensya ng Diyos sa atin. Kaya po pagdating po sa conclusion sa verse 16, ito po ang nasasabi. Verse 16 of Matthew. In the same way, ina-end niya na po itong part na ito. In the same way, let your light shine. Itanalaga po tayo being lights of this world. So let your light shine. Tanong po, ano po ba ang mga lights natin ngayon? Ano po ang pinapakita natin? Dumako po tayo sa Matthew 6, verse 22 to 23. The eye is the lamp of the body. If your eyes are good, your whole body will be full of light. Verse 23, but if your eyes are bad, your whole body will be full of darkness. If then the light within you is darkness, how great is that darkness? Saan po ba tayo nakatingin? Yung particular passage na po yan sa Matthew 6, ito po ay nakapaloob sa saving up treasures in heaven. Maganda po siyang basahin. Tignan na lang, basahin na lang po natin sa sarili nating Bible reading. Pero ito po ay from Matthew 6, verses 19 and onwards po. Ito po ay preaching ni Jesus Christ. Saan ba dapat natin itinutuon ang buhay natin here on this earth? Sige, tignan na lang po natin sa verse 19. Ayan, ng Matthew 6. Do not store up for yourselves treasures on earth. Again po, we are lights of the world. Nasaan po ba tayo nagdadwell right now? We are right now here in the world, on earth. Pero dapat po, ang atensyon natin ay hindi nakatuon sa mga earthly things, sa mga bowls na pangkaraniwan lang sa ating buhay. Again, we should be preoccupied. We should be focused on godly things. Kaya nga po pinasimulan ang being lights of the world, being in God's presence. Showing God's presence. Ito po ang dapat na focus natin. And what better way to be focused on God than in John 8 verse 12. Tignan po natin sa John 8 verse 12. When Jesus spoke again to the people, he said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Yaman din naman tayo po ay tinalaga ilang lights of the world. Let's fix our eyes on Jesus. He is the light of the world. And whoever follows him will never walk in darkness. Pansin ko lang po, ito po ay laging invitation sa atin to dwell in the house of the Lord, to dwell in His presence, to continue to seek Him, to search Him. Ito po ay patuloy na ina-urge sa atin. Dahil again, doon po tayo nagsisimula. Hindi po natin mapapakita sa iba ang goodness ng Panginoon, ang kanyang light of life, if tayo po mismo ay wala doon. Kaya bumalik po tayo sa Matthew 5, verse 16, King James Version. Let your light shine before men, so that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Tinalaga po tayong lights of the world. At ang ending po dapat natin at
pinaka-goal po natin, ang purpose natin is not good works, hindi lang ipakita sa mga tao, hindi para magpasikat, but we shine for the glory of God. Let us remember that being lights of the world, narito man tayo sa lupa, but again, our focus is on godly things. Our focus is on God. Para ito po ay patuloy na maipakita natin sa madilim na mundo ngayon. So again, brothers and sisters, let your light shine before men, so that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Tayo po ay manalangin. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Lord, maraming salamat po sa araw na ito, Lord. Lord, I pray na kayo pong patuloy na tumulong sa amin, Lord. May we continue to live in your light so that we can reflect your light upon others. In Jesus' name we pray, amen.